So ito mga Lodino, welcome back sa channel natin at nag-aakyat na kami ng yero. So diskarte natin dahil may mga scaffolding na sila nilagay para sa plastering nila. Naglagay tayo ng lubid para hindi naman tayo magkasabit-sabit sa mga tubo sa mga scaffolding na nilagay nila. Usually madali lang sana ito kung wala yung scaffolding. Doon lang natin lalagay sa gilid ng building, then hahatakin lang nila yung lubid, then ayos na, no? Dahil ito ay may mga sasabitan tayo doon, so obligado tayong maglagay ng lubid na pagtutulayan ng ating yero para hindi sumabit. So hanggang sa matapos ito, sigurado yung lubid natin ay hindi na natin magagamit, no? Magagasgas na yan. O ganun talaga, sakripisyo. Gagasgas niya kasi dadaanan ng yero yan at may kabigatan yung yero, no? 0.5 yung yero. So yung sukat pala ng yero natin ay mas mahaba ito ikumpara sa trusses natin, dahil yung trusses natin ay bubunga natin ay 4 agwas, no? Kung hindi yan 4 agwas yung kagaya lang nito, pwedeng insakto lang ang orderin natin na yero. So dahil 4 agwas, na mas maganda kung magpasobra kayo lang ng mga 10 to 15 cm, no? Kasi gugupitin natin yung gilid niyan doon sa may mga hip truss, gugupitin. So para sigurado tayong walang masasayang, di baling bawas tayo, no? Kaysa naman doon sa kulang, kasi pag kinulang wala na, so hindi na natin magagamit. So kaya nagpasobra tayo ng 15 cm sa sukat ng ating trusses. So yan, hahatakin na nila, no? Tinali lang dito. Op, sabay hahatakin na nila. Si Bong saka si Reggie ang naghahatak doon. Madali lang, no? O mas madali sana yan kung nasa gilid ng building yung yero. Hindi na tayo naglalagay ng lubid. So itong mga yero natin, ito may na to, may butas na, binarinahan na natin. Kaso lang maliit yung barina, kaya nilalagyan ni Tonton ng nilalakihan yung para magkasya yung pangnabit natin na alambre. So ganito kami mga Lodino, maglagay ng insulator, no? Dalawa. Pagka nakadalawa, lalagyan natin ng yero. So nilalagyan namin ng extra muna na may washer na na yero, para hindi naman baklasin ng hangin. At ito yung problema namin talaga, yung hangin, no? So yan, tatabasin na rin ito para hindi na abala. So yan, no? Yan yung latag namin ng insulator. At ang namin dyan, alambre ay 90 cm lang ang pagitan, no? Medyo malalayo, yung para sa labi lang talaga ng insulator natin yung yung alambre. Ito din banda rito. Dito meron diyan ton, meron diyan. May parlina pa diyan, banda riyan. Oh, yan diyan. Para sureball tayo. Dito yung Di abot? yung pan natin sa art para Ayun o. So ito mga Lodi, for safety reason ay kailangan natin ng tali, no? Para medyo matarik itong binububungan namin. Although naka safety shoes sila, pero iba pa rin yung may karagdagan na protection.
lubid lang, lubid. Imbis na madulas ay mayroong hahawak sa kanila. At ito ay mataas, no? Mataas ito sa kanilang second floor, yung bubong na to, dahil nag-additional tayo dito ng 50 cm na taas nitong trusses natin, kaya mas mataas ito kaysa karaniwan. So, lubid, lubid. So ito yung mahirap mga lodi pag nag-iyero, mahangin. Ayan, malakas yung hangin. Ito yung nagpapabagal sa amin. Kailangan talaga doble ingat pagka mahangin. So ito ngayon yung pinutol, ay isi-save natin ito doon sa kabila nito, itong kabila nilang ng yineroan. Ang kasunod na nilalagay natin ayon, yung isa, insakto yon, para insakto yung yero natin, wala tayong isusobra dahil yung yero natin ay bilang. So dito pa lang sa side na to, kailangan wala na tayong masasayang na yero pagka nag-yero tayo. So ito ngayon yung pinuputol ngayon nila Tonton ay yung kaputol niyan, ikakabit din naman natin dito. So bali apat yan, apat na yero lang ang gagamitin natin sa kalahating mukha, no? So halimbawa ito yung portion na to, yung papunta rito, apat na yero lang papasok. Kasi yung kaputol nito ay magagamit na natin sa kasunod, para wala tayong tinatapon na yero. So mga lodi, no, bago pa to iakyat yung yero na pinutol natin, dito pa lang susukatin na natin. So ang pagsukat nito dito sa loob, so yung tinuturo ng technician dito sa loob, kasi yung yero natin ay pag pinatong natin hanggang dito, so kaya magsukat tayo dito hanggang dito sa loob, para yung pagpatong natin ng yero na susunod hanggang dito, no? Pag tinabas natin ito, tugma doon sa susunod na puputulin natin. So dito kayo magsukat, hindi dito, kasi kung dito kayo magsukat sa labas, kakapusin kayo. So dito sa loob. So yan, bago pa iakyat, susukatin na yan para hindi na sinusukat doon na nakakabit na. So dito mga lodi, no, ito yung mga pinagputulan na ng yero, no? Kasi halos mahigit na sila sa kalahati yung niyeroan nila sa kabila. Yun, no? Yung may mga na doon, may mga insulator na doon. So naglalagay sila ngayon ng panibagong insulator para paglalagyan ng yero. So ito yung mga pinagputulan na natin na gagamitin na natin ngayon. So ang una nilang ang unang maakyat ito, naputol na natin, no? Naputol na natin to. So pag nagsukat tayo ng yero, dito tayo sa kasunod ng yero. So dito tayo magsusukat. So ayan. So sa loob yan, nandito. So gaya na, no, 165, no, 165. So dito tayo magsusukat sa portion na to, hindi sa labas. So dito kasi dito tatakip yung yero pa nag-overlap tayo. So ang kasunod niyan, ito din yung retaso pa rin. So ito na, sinukat na natin. So ito 165 yon. So dito naman tayo magsusukat sa mahaba na parte. So ayan, no, 165 doon. Then itong pinutol natin, kasi na naka-pattern na ito, no, to yung pinutol na natin, itatapat lang natin dito sa sukat natin na 165 ito. Hindi guguhitan natin. Yan, guguhitan. Tsaka gugupitin. So ito, itong matira na to, ito yung retaso natin.
So kagaya nito, itong ritaso na to. And then ang susunod niyan na susukatan natin dahil ito na naman yung susukatan natin. Itong itong maliit naman niya dito, yan. So ilan yan? 57. So ang susunod na ikakabit natin itong retaso sa una nating yero na ginupit. So ito siya. So dito tayo magsusukat sa mahaba. So yan, ayan oh. So yun ang diskarte natin para walang nasasayang. So ito dahil mahaba itong natira, dito yang galing sa dito sa mahabang portion kasi hindi to kwadrado, no. So ito nakikita nyo na taksulok. Yung kabila niya taksulok din. Pero yung portion na to ay merong diyan 80 cm na doon sa pinakadulo niya, hindi siya taksulok. Kaya ang nangyayari, yung last na pinutol natin, yun yung ginamit natin sa kabila, no, kaya sayang. So kaya nagkaroon siya ng ganitong retaso. So susunod natin na year-1 yung nandito. So meron na naman tayong isang isang masusubra. Magagamit din natin yun. Hanggang sa ito lang ang magiging retaso natin. So bali wala tayong nasasayang. At isa pa, ito yung sinasabi ko na pagka 4 agwas magpa-sobra kayo ng at least kahit mga 15 o 20 cm. Para pag naggupit kayo diyan sa mga sulukan na yan ay posible na tatama pa rin kayo. Kasi kung isakto lang dun sa ibabaw, halimbawa kung 720, 720 lang din yung yero na in order nyo, ang mangyari niyan pag naggupit kayo dyan sa sulukan dahil slanting yan at every time na puputol kayo ng gayro, nagdudugtong, so itong portion na to ay nakakain to. Yun ang sinasabi ko, yan nakakain yan. So isipin nyo na lang, ayan yung kwadrado nya, yan. Kung isaktong sukat nyo, din yung tira nyan ay halos 10 cm pa. So magpasobra kayo ng 15 to 20 cm para dito sa portion na to, dito. Yan, kasi kung diretso yan, paano naman to? So, itong kapirasong yan, kasi pag dinidiretso mo yan, ayan na yung kukulangin sa yero nyo. So, dapat magpasobra kayo para tumama yung mga sulukan nyo na wala kayong naitatapon. So, right. So, ganun lang kasimple mga lodi pag nagpuputol ng yero ng walang sayang. So, ito mga lodi, yung sinasabi ko sa inyo na hindi siya insaktong kwadrado ng ating bubong, no. Ayan, no, meron siyang mga mga 80 cm na differential lapad dito kasi itong paksulok to. So kaya meron tayong retaso na ganun kahaba kasi yung isa doon na pinunta na natin dito ay galing dito. Ito yung sinasabi ko na sobra na magagamit naman natin dito sa kabilang portion. So kung napapansin mo, ayan yung pinagpipitan natin, no. Diretso, no. Halos wala siyang clearance. No, yung pag natin diyan, pag tabas natin diyan ay itong mga tinabas na natin dito, ito na yung ginawa nating pattern para hindi na tayo mahirapan pa. So ayan yung resulta ng paggugupit natin, no. Diretso, wala halos na clearance. Yung konti na lang doon, yun na lang ang dalawang maliliit doon, magagamit din natin yun. Yung sinasabi ko na wala tayo halos sinasayang na yero. So next natin ito, buuin na natin to hanggang doon sa may bali. Ang matitira ito, sunod natin bukas. Paikot, no. Pahuli natin to kasi dito tayo dumadaan pagka nag-aakit ng yero. So dito mga lodi, no, bago pa tayo magtuloy na dito, lagay ng yero, ay ikabit na natin itong bali cutter natin dahil nasa ilalim ito ng yero natin dito. So kailangan mauna ito. So medyo mahirap magkabit nito kay bali 1.5 na yero, no. Matigas. Yan, pwede pa yan. Lagyan mo pa isa dyan.
Yan. Ito, to. Okay na, okay na. Okay na, okay na. Doon sa ano, doon sa dinugtungan nyo, yung lobo na yun, no, lagyan mo. Lagyan na lang ng ano yan, ng bulkasil. I-tix pro mo Kasi lobo-lobo. Nakaangat yung dinugtungan. Yung katapat ng palupubong. So kailangan na mailagay muna ito bago kami magtuloy dito. So ito mga lodi, no, halos patapos na itong ginagawa natin. At nandito sila ngayon dito sa Bali. Kung mapapansin nyo mga lodi, no, maganda yung pagkakagupit nila bong yung dito sa nagpapanag po yung ating mga yero. So ibig sabihin eskwalado itong ginawa natin bubong, dahil kung hindi to naka-eskwala malamang hindi na yan makakakagpo. At kung magugupit kayo dito, make sure lang na halos wala ng clearance para maganda tingnan sa baba. Yung bang tipong parang ano, parang kahit na langgam hindi na makadaan. Yung ano, yung pinutol nyo di, pwedeng gawing pattern yan. Pwedeng gawing pattern yan. Tapos yung pinagputulan nyo dito, yun din gawin nyo ring pattern. Para doon kasi wala nga na kayo magupit dyan, oh. Wala nang papasok dito, pantay na. Pantay na. Kanto na yan, sa kanto na yan. Ay di yung ano na, yung retaso na lang doon. May mga retaso doon, yun na lang ang kunin nyo. So ito lang naman ang medyo mahirap-hirap dito. So far, so good naman tayo rito. No? So videohan na natin sila dahil tatakpan na ito, no? At hindi na tayo makababa kung mapagsaraduhan na. So doon sila dadaan sa may ginawa nilang hagdanan doon. Okay mga lodi, no? Patapos na itong pag-yero natin dito. At pasuyo na lang mga lodi, no? Pa-subscribe na lang. At paki-like and share na lang din sa mga video natin. So akit tayo sa taas. Tingnan natin yung itsura ng ano natin. So yung nandito ay nalagyan na ng ano to, nalagyan na ng mga ridge cap. So pag natapos ito dito, so, dito na sunod natin. Natin to dito. Okay. So after ng magyero natin mga lodi, ito lang yung ritaso ng yero natin, no? Talagang as in ritaso. Wala tayong sinayang na yero. So ganun ang dapat na pag bubong ng 4 agwas. Halos wala kang sasayangin. So ito hindi naman talaga sayang to dahil dadalahin na ito mamaya sa sa junk shop para kahit pa paano magiging pera pa kaysa pakalat-kalat na lang.